dapat din mabigyan din ng update ang ating mga ka-MB patungkol naman sa kung ano nga ba ang update natin sa COMELEC. Dito lang yan sa Usap Publiko. Yes, at ngayon naman, kasama natin si Attorney Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Baguio Benguet. Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Good morning, Mr. Ron. Good morning, Miss Angel. Welcome Good morning back po. Maraming salamat. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Happy Teachers Day din po sa mga guro natin. At maraming salamat po for serving sa local and national elections natin last time. Ayun po. Siyempre, Attorney, marami pa rin po nagtatanong. Ano po ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga, Attorney? Anong update natin Opo. sa regarding COMELEC? Ang latest po natin dito sa Commission on Elections ay nagsuspend po ang Commission on Elections ng preparations for the barangay and SK elections. So, ito po, because effective na po yung Republic Act 12232, which is the resetting of the barangay and SK elections from December 1 to November 2, 2026. So, ang preparasyon namin ngayon is for the local barangay elections next year na po. Pero, just in case po, lumabas ang ruling ng Supreme Court na just in case lang, na gawing unconstitutional yung 12232 Republic Act, resetting or postponing the barangay and SK elections, edi ready pa rin ang COMELEC mag-administer ng elections. Kasi nandiyan naman na po yung mga materials. We'll just train the teachers concerning manual elections. Attorney, October 1 to October 11? October 1 to October 7 po. Ang dapat Na filing ng Filing, certificates of yes. candidacy. Pagkatapos ang campaign period sana natin sa dating calendar of activities is November 20 to 29, and then ang election natin is December 1 dapat 2025, and then ang last day for filing of statement of contributions and expenditures is December 31, 2025. Pero maghintay po tayo dahil dinadraft na po nila ang ating bagong calendar of activities para po sa November 2, 2026 barangay and SK elections. Ayun, madami na tayong parang move, Attorney, no? Kamusta na po ba? Ano po bang ginagawa ngayon ng COMELEC? Bukod ay syempre po, na-move na naman before itong dapat na BSK election. Ngayon po na-move ulit itong pag-file po ng COC. Opo, sa amin po kasi, hindi ibig sabihin na pagka walang eleksyon, wala na kaming work. Hindi matotoo yun. Marami po kaming activities tulad ng we have gender and development, we also have voters education tulad nito. Ginagawa pa rin namin, continuous ang voters education natin kahit ba hindi matutuloy o matutuloy ang eleksyon, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating voters education. Now, for dito, ang ginagawa namin ngayon for the preparation for the barangay SK election, syempre, tinitignan ulit natin yung updating natin ng records, number 1. Then, inspection of yung mga precincts natin. Pagkatapos, syempre, yung i-hire nating mga Board of Election Tellers or Electoral Board. At sila po yung mga guro na nag-administer ng barangay and SK elections. Ito pong preparasyon natin for the barangay and SK elections. This is manual. So, pag sinabi nating manual, wala tayong automated counting machine. Ang proclamation natin is within the barangay level. Kaya alam na natin agad ang resulta. Pero, yung counting lang natin kasi, syempre manual yon. Bubuksan yung ballot box, babasahin isa-isa. Then, we have tally board. Tapos, meron tayong election return. So, hindi siya automated. And then, yung rules on appreciation of ballots will take effect. So, kung ano yung pagkabasa nung teacher or yung electoral board, kung titingnan natin yung intention nung nagsulat kung sino talaga yung gusto niyang iboto. Attorney, ibig sabihin, paano po, Attorney, kapag kunwari, meron na pong naipasa na na matutuloy na po itong BSK election natin ng December this year. Tapos, anong month na po, kunwari November na. Hindi pa po nag-file ng COC, syempre na-imove po. Ibig sabihin po, bang matutuloy pa rin po yung pag-file nilang COC or hindi na po ganun ilang days yung duration po nung pag-file ng COC? May adjustment. Syempre mag-a-adjust na kami kung ano yung dapat na gagawin na schedule for that. Kasi yung COMELEC is empowered naman to reschedule. So basta pagka natuloy yan, automatic naman po na gagawin namin yung nararapat. So we only have to implement the law. Pero attorney, pag sakasakaling ngang matuloy ngayong taon ang BSKE election, handa po ba ang COMELEC sa mga mangyayaring schedule po? Kasi di ba parang nare-reschedule na po yung ibang tulad nung
pag-file ng Certificate of Candidacy? Opo, pero handa kami just in case matuloy ang barangay and SK elections. Pero parang ano na yan, most likely, malamang hindi na. Most likely lang. Malaki yung percentage na hindi matutuloy. Pero just in case matuloy, handa pa rin ang COMELEC office, syempre. Po, marami pa rin nagtatanong, attorney, kung sa next year na po matutuloy itong BSK election natin, kailan po ulit daw mag-o-open ang COMELEC for registration? O kung hindi matutuloy ang barangay and SK elections this year, syempre, tuloy na ang magre-resume tayo ulit ng continuing system of registration. Pag sinabi natin continuing system of registration, that's everyday registration, 8 to 12, 1 to 5, sa Office of the Election Officer of your area. So, ang dapat nyong gawin is mag-register kayo sa area nyo, hindi sa ibang area, unless mag-take effect yung Register Anywhere program. Diba? Yan yung you can register anywhere, tapos i-mail lang po namin yung inyong registration kung saan po kayo resident. Pero ito, pagka nakagawa na ng bagong calendar of activities, most likely this year din po yung start natin ng resumption of continuing system of registration. Tuloy-tuloy na yun, attorney, hanggang November. O, hindi, tuloy-tuloy na siya hanggang before 120 days, Ah, 120 days before the elections. So may limit po yun, attorney. Dito naman sa continuing, attorney, once na sinabi nyo nga maaaring bumalik this year, handa naman po ang mga tanggapan sa mga magko-continuing or magko-continue ng registration po nila. Opo, handa naman po tayo. Nandiyan naman po yung ating mga forms. At saka, pwedeng i-download nyo yung forms sa COMELEC website, which is www.comelec.gov.ph. Pagkatapos, 1 copy lang naman kailangan namin. You just go to COMELEC office. Pag na-fill upan mo na yan, diretso ka na for interview and then biometrics. Tapos na. Na-file mo na yung iyong application for registration, transfer, reactivation, etc. And then, it will be approved by the Election Registration Board. So, don't think na automatic yan. Pag nag-register ka na, registered ka na, approved. It has to be approved by the Election Registration Board. ayun po. Last question, attorney, kasi marami pa rin po ang nagtatanong, ano daw po ba ang dadalhin nila kapag matutuloy po ulit or magkukontinue po ulit itong registration natin? Pag natuloy ang registration natin, you just bring any valid ID. O kapag sinabi nating valid ID, pwedeng yung driver's license, yung inyong school ID with picture and signature, pwede siyang employee's ID, yung PRC ID nyo, Integrated Bar of the Philippines, yung IP ID, Senior Citizens ID, pagkatapos passport, syempre, at lahat po ng mga documents na pwedeng i-recognize namin with photo and signature na government issued. Pero hindi allowed ang number 1, the police clearance, the NBI clearance is allowed. Police clearance at saka yung barangay clearance not allowed, tsaka sedula. Kasi anytime you can just say na ikaw ito and then they will just write your name. So, hindi namin ino-honor yan. Pero just in case, paano kung wala ka talagang ka-ID? Wala talaga. You bring with you a registered voter in your area. And he or she will identify you na resident ka of the place. Then, okay na yon. Magsasign lang sila ng kanilang mga undertaking and then you will be allowed to register. How about the attorney, PSA, kaya NSO? Pwede naman. Pwede naman yun. Birth certificate, minsan marriage contract pa nga, tinitingnan pa namin. Basta kung sa interview, papasa ka na you are a resident of this place and you satisfy the period within which you can register, we will allow you naman. Kasi subject pa naman yan for approval and pwede ka pa namang i-oppose during the hearing. Attorney, ano naman yung mga mensahe natin sa mga hindi pa naka-register na mga maging botante? Opo, yung mga 18 years old and above. O kaya mag-18 ka pa lang before November 2, 2026, pwede ka nang mag-register. So, huwag mo nang hintayin yung last day, of course. And then, if busy ka, wala kang time, pwede bang mag-register yung mama mo para sa'yo? Baka ganun yung mga tanong nyo, Hindi pwede. It has to be in person because under the biometrics law, kailangan kunin ng iyong biometrics. Your thumb mark, your picture, and your signature. Hindi man pwedeng si mama mo ang kukunan namin ng picture. So, pwede rin po ba si mama na lang din ang mag-vote para sa'yo? Hindi rin pwede yun kasi it has to be in person. Okay? So, wala tayong proxy-proxy. Sa law natin,
it is mandatory that you should come in person. Paano yung online registration daw? Yes po. Wala tayong ganun pa. Wala pa tayong law which requires na or allows online registration. So, habang wala pang ganung law, pero inallow yan sa yung overseas. Ginagawa yan sa overseas. Pero dito sa ating bansa, wala tayong online registration. So, pwede ka namang mag-fill up na ng form for reactivation. Pwede yun ng online. Pagkatapos, pupunta ka pa rin naman sa COMELEC office to have your biometrics taken. Pero for reactivation, dahil meron ka ng biometrics dati, pwede yun ng online. Ayun po, maraming salamat po, Attorney. And Thank you, I hope po Attorney. itong mga nanonood pong ating mga ka-MB nabigyan ng kaalaman na information, and I hope itong mga gustong tumakbo and dapat na magpa-file na ng COC nga kesyo nga ito nga na move na naman, sana ito na yung parang chance para mag-isip-isip tayo kung talagang gusto ba nating tumakbo or hindi. Yung intention talaga nila Oo. is makatulong sa bayan. Totoo yan. Attorney, may balita ko may libro ka daw. Ay, opo, meron po tayong book entitled Insider's Notes on Election Laws. Well, first edition is the Fundamentals of Election Laws, good for students, and syempre yung mga gustong tumakbo. And then second, yung IMDQ, which is the second edition, yan po yung tungkol sa yung mga disqualifications. Na, for example, meron kang mga kalaban dyan sa kapitbahay na hindi siya resident, palagay mo, dual citizen siya, yung mga ganyan. Natatakol po dyan sa book na yan. It's just a very short book na you can read less than 2 hours. Yun. So, it's available sa Jet Bookstore. Kung hindi po kayo available, you can message me at 0917-507-2439 or doon po sa aking website, attorneyejtabangin.com. Ayun, Ayun. thank you again, Thank you, Attorney Attorney. Elenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Baguio Benguet. Attorney Las, baka may gusto ka naman daw i-shout out or batiin. Gusto ko pong batiin syempre si Vanessa at saka si Jose Inventor. Miss ko kayo. And also, syempre, lahat ng teachers, Happy Teachers Day. At kayo po yung mga una naming magulang nung mga bata kami. Ino-honor namin ang mga teachers ngayong araw na ito. Ayun, Ayun. Happy Happy Teachers Teachers Day Day po po. sa lahat ng guro natin. Isa sila sa mga hero Oo. ng ating Mga bansa. bagong bayani sila. Bayani talaga sila. And then ng- katuwang din kasi sila ng COMELEC sa mga eleksyon. Exactly. Nako po mga ka-MB,